Mapagpalang hapon po sa inyo mga kapatid. Ito po ay recording sa ating YouTube channel. Welcome po sa ating pagsamba ngayon. Kumusta po mga kapatid ang ating buhay-buhay? Naway maranasan po natin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa buhay natin. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, and we believe ang mga disciple ni Lord ay laging handa and excited na makinig ng salita ng Lord. Amen? Hindi po tayo victim ng pandemic na ito, kundi ang God lalo tayong minomold, inilalabas po ang best po sa buhay natin. And before we start, mag-pray po muna tayo. Anyayahan natin ang presence ng Holy Spirit. Precious Holy Spirit, we welcome you. Salamat po sa oras na ito at kinikilala namin ang iyong kapangyarihan. Wala po kaming magagawa. Ayan, sa oras po na ito, ikaw po ang itataas namin. We ask for your divine wisdom, knowledge, and understanding. I-bless mo po yung mga nanonood ngayon sa bahay, saan man po sila naroroon. And Father God, ang mga salita mo po ay maitanim, maging buhay po sa mga buhay po namin right now. Excited po kami, Banal na Espiritu, sa bagong direction na ilalagay niyo po sa puso namin. Lord, ibinababa namin sa iyo pa ang lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga takot namin, Panginoon, at ang nais namin papasukin ng kapahingahan, pagpapalang espiritual na galing sa iyo. And Lord God, gamitin po ang iyong lingkod. Give me wisdom, Lord God, at patuloy na ikaw makita nila sa buhay ko, Lord God. For your glory, sineselyo namin ito ng banal na tugo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang pamagat po ng pag-uusapan natin, just like po nung kanina nung sa umaga, ay ang pamagat po is release your faith. Iyong gamitin ang iyong pananampalataya. Ito po ay hango po, ang key verses po natin sa unang Samuel chapter 17, verse 38, verse 39, verse 40, verse 49, and verse 50. Ulitin ko po, ang key verse po natin ay mula sa unang Samuel chapter 17, verse 38, 39, 40, 49, and 50. Ganito po ang sabi, babasahin ko po ay ang salita ng Diyos or NIV Tagalog. Starting from verse 38, ibinigay niya at ipinasuot kay David ang mga kasuotan niyang pandigma, ang tansong helmet at panangga sa dibdib. Verse 39, pagkatapos isinukbit ni David ang espada ni Saul at sinubukang lumakad. Ngunit hindi pa niya sanay na gumamit ng mga ito. Sinabi niya kay Saul, hindi po ako makikipaglaban na suot ang mga ito, hindi po ako sanay. Kaya hinubad niya ito, lahat ng ito. Verse 40, pagkatapos kinuha niya ang kanyang tungkod, pumulot ng 5 makikinis na bato sa sapa at inilagay sa balat na lalagyan. Dala-dala ang kanyang tirador, lumapit siya kay Goliath. Verse 49, kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at natumba siya ng padapa sa lupa. Verse 50, kaya tinalo ni David si Goliath sa pamamagitan lang ng tirador at isang bato. Napatay niya si Goliath kahit wala siyang dalang espada. Pagpalain po ng Lord ang salitang pag-uusapan po natin for this day. Naniniwala po tayo na may purpose po si God sa bawat isa sa atin. Now, for some of us, alam na po natin ang story ni King David na po. Hindi pa po siya hari dito, siya po ay shepherd boy pa lang. Ano po siya? Alam niyo po, kabataan. Kumbaga yung mga edad po ng mga teenagers. Ganyan-ganyan po si David nitong panahon po na ito. So alam natin ang storya. Lahat ng mga Israelite army ay takot na takot dito sa paghamon ni Goliath. At kasama na rin sa natakot si Haring Saul. Si King David po nung nagsabi mismo sa hari, sabi niya, malari ako ang haharap, huwag po tayong matakot masiraan ng loob, hayaan niyo po ako naharap. At nakita natin na hindi kumpiyansado sa kanya si Saul. Bagkus ang sinabi pa, hindi mo siya kakayanin. Pangalawa, shepherd boy ka lang, yun kami nga natatakot, tas ikaw pa. Sinabi ni King David, alam niyo po yung declaration niya is a declaration na experience at pananampalataya niya sa Diyos. In other words, si King David po ay may pananampalataya. Okay. Ang pag-uusapan po natin ngayon, paano po natin magagamit ang ating pananampalataya. So, ang unang punto po na pag-uusapan natin is point number 1, use your God-given ability. Use your God-given ability. That's right, yan po yung number 1. Sabi po dito sa verse 38 and 39 na sinusuotan siya ni Saul. So kasi nahamon sa kanya, isinuot yung damit na pang soldier. Gayon pa man, hindi po talaga siya sanay kasi nasanay lang po siya sa gamit na pang pastol. Excuse me. Wala siyang kasanayan sa gamit pang sundalo. Ano po yung makikita natin dito?
Hindi mo pwedeng ipagamit sa Lord yung kakayanang wala ka. Hindi mo pwedeng ipagamit. Or hindi mo pwedeng gamitin, hindi mo po magagamit ang isang skills na wala naman sa iyo. Okay? For example, yung iba marunong sa skydiving, ako po wala po akong alam doon. Ano po? O kaya surfing, wala rin naman po, wala akong alam doon. Marunong silang gumawa ng kuryente, lalong wala po akong alam doon, makukuryente ako. Nakukuha niyo yung punto mga kapatid. So, yun yung unang punto. Hindi mo pwedeng gamitin yung hindi mo kakabe. Pangalawa, sabi po sa verse 40 ay kumuha daw po ng 5 makikinis na bato sa ilog si David. Ibig sabihin ginamit yung kanyang kasanayang sandata. Ano po gusto ipakita dito? Mga kapatid, alam niyo po ba na meron po tayong God-given ability na inilagay ang Diyos sa buhay natin? Yes, that's right kapatid. Hindi mo alam yung pagkakalikha po sa atin, sabi po sa aklat ng Genesis, yung image ng God ang nasa sa atin. Tayo po ang pinagtiwalaan na mag-manage at humarap sa lahat ng krisis dito po sa mundong ito. So, ibig sabihin meron yan. And ito pa po isa. Tayo po nang makakilala sa Panginoon, meron pong ibinigay na talento, ayun yung isang word, ang Diyos sa atin, or spiritual gifts. Meron pong gift of prophecy, gift of tongues, gift of love, gift of faith, gift of healing. Iba po is apostles, pastor, evangelist, propeta, at teacher. Yun pong mga yun mga kapatid. Meron naman gift sa pagkawang gawa. Meron po tayong kanya-kanya. Kapatid, sa umpisa pa lang na to, dapat ma-realize mo kung ano yung gift mo sa pangalan ng Panginoon. Kasi sayang. Okay? Faith po ang pag-uusapan. You see, dito sa puntong ito, yung image mo na sa harapan ng God, dapat okay. Teka, parang mag-iisip tayo, parang, pastor, ano naman ang kinalaman ng faith sa image? Kasi kapatid yan yung tama pagtingin mo dapat sa sarili mo una sa lahat. Okay? Yan si King David. Tama yung nakikita niya sa sarili. Okay? So, yun yung point number 1. Ang point number 2 naman po is upgrade your God-given ability. Upgrade your God-given ability. Sabi po sa verse 40, basahin ko po ulit. Pagkatapos kinuha niya kanyang tungkod, pumulot ng 5 makikinis na bato sa sapa at inilagay sa balat na lalagyan. Dala-dala niya ang kanyang tirador, lumapit siya kay Goliath. Kapatid, yung word is pumili ng 5 makikinis na bato. Alam niyo po pinapakita niyan? Tayo po, hallelujah, makinig kayo dito mga kapatid. Ito pong ilog o sapa, hindi maganda yan. Alam niyo po ano picture niyan? Itong coronavirus at itong lockdown. Na kung saan pinadadaan tayong lahat at tayo yung mga bato. Kasi po yung bato mga kapatid, hindi naman po kikinis yan. May tawag sila sa science yan yung process, yung pagdaan ng tubig, yung temperatura, tapos nagkikiskisan sila kapwa mga bato. Sabihin na ho natin yung bato na yun galing pa ng bundok, tapos inagos ng inagos hanggang dumating sa isang area na puro bato, doon na siya na-stop. Tumagal ang panahon, so sa lakas din ng current, yung bato, pangit siya, bukol-bukol, pero nagkaroon ng shape. Alam niyo mga kapatid, ang ganda na tinuturo ng God. Itong mga pagsubok po, dinadalisay tayo. Pinalalabas ang kalikasan ni Kristo. Pinakikintab tayo na tulad ng isang bato para someday pwedeng ibala. At kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, ikaw yan gustong ibala ng Panginoon. At gusto nating sabihin, hindi pwedeng ibala yung magaspang. Sa mga nagtitirador po, kahit po dito sa Pilipinas, iba yung tirador po sa sa bansang Israel mga kapatid. Slingshot po yun. Hindi po yung kagaya sa atin yung ginagano sa kanila po, pinapaitot pong ganyan. Tapos bibitawan nilang ganon, kakawala po yung bato. Napakalakas po talaga ng impact. Ano po? Kahit po anumang picture doon, pareho gumagamit ng makinis na bato. Siyempre yung bilog, imposible yan. Pero minsan po nakachempo po ako kasi po nagtirador din ako nung bata ako. Yung tirador natin dito sa Pilipinas, alam nyo, may mapupulot ka rin naman. Pero alam mo, pagkagaling sa ilog po, iba ho ang hugis. Iba ang kapal, iba ang diameter. Ganon po ang mga bato dyan. Masarap gamitin. At iba nga ho dyan, ginagamit pang panghilod, tama ba? Minsan parang pinanggagamit din nila panluto kasi nga yung size. So, ano ang punto dito mga kapatid?
hangga't hindi po siya gagamit ng Kristiyanong hindi na bago ang buhay. Hindi nagpapabago ang buhay. Listen to me. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, hindi po kami qualified kasi pastor, di pa po nabago ang buhay namin. Listen to me. Ang word is, hindi nagpapabago. Okay? Bakit? Kasi po ganito, alam niyo, nung tanggapin natin si Lord, siya naging mga anak niya tayo, nilagyan na po tayo ng kalikasan ni Kristo. Binago na talaga tayo. Ngayon, ano kailangan? Palabasin sa buhay natin, sa buhay ko. For example po ako, yung aking pagiging mainit ng ulo, sa biyaya ng God, yung kumbaga sa baton, unti na po akong kumikinis. Dati po napakagasmang po talaga. Pero I always give another room for development. Kasi po kung ako sasabihin ko, di na ako mababago, yan na po ang start ng stagnancy ng aking buhay Kristiyano. Huwag nyo, makinig po tayo mga kapatid, marami sa atin ayaw ng magbago. Ayaw ng dumaan sa proseso. Alam mo ba kapatid, yung pag prayer, devotion, process yan. Yan pag worship, yung pag-cell group natin ngayon, online na, hindi na po uso yung physical na magkakasama tayo. Ang uso po ngayon via internet na mga kapatid. This is the new norm. Dito na po tayo hinahasa. Ang consolidation din natin dito na rin sa ating minsan sa video chat or sa natin, 'di ba, sa Messenger. Kapatid, ito na po ang bagong norm. Dapat mahasa po tayo dito. You see, ang God po natin, gusto niya tayong gamitin at gusto rin niya tayong mag-improve. Yun po ang gusto ipakita dito mga kapatid. At isa pang gusto nating maisabihin dito mga kapatid, meron po kayong gift dapat hinahasa natin. For example, ako po, yung gift ko po sa music, hinasa ko po siya ng hinasa. Nag-start ako sa bass guitar, nasabi ko kanina din, sumunod sa gitara, and then nagsunod po ako sa keyboard. Yung drums, hindi ko na masyado po pinagpukusan, parang nawalan na ako ng interest. Pero siguro kung pagpupukusan, kaya. Pero, ganun po kasi ako eh. Yung po, lahat po na ito nakuha ko po almost sa self-study. May mga tiningnan po ako sa internet, pero karamihan po is self-study. Ganun po ako klase na sa music. Ano po ito? Hinasa. Ito pong pagpapastor, yung pagpipreach ko po, hindi po ako ganito nung una. Wala po akong ganitong kakayanan na, pero alam nyo, habang tumatagal, nakikita ko po nahahasa ako sa biyaya ng Panginoon, hindi ko po nataas ang sarili ko. Nakikita ko yung gift ko, nakita nila is evangelist, and then I realize sa paglipas po ng panahon, nakikita ko nga evangelist and at the same time pastor. Alam niyo po kasi, kung alam mo yung gift mo sa God, hasain mo, gamitin mo ng gamitin. Kaya kailangan mo i-practice yan, kapatid. Alam nyo ba mga kapatid, yung skills na itinuturo pa sa atin, yung paggamit ng bridge, paanong gumamit ng consolidation, paano mag-alaga ng tao, paano tayo gumawa ng paano mag-lead ng cell group, ano ba ginagawa sa cell group, those things ay napakarami pong mga skills na sa totoo lang dapat po nating pag-usayan. Mga kapatid, ako po gusto ko sabihin sa inyo, ako po na pastor ninyo, nag-uumpisa pa lang po ako. Opo, kahit po na sa palagay ko may karapatan ako magsabi na pero hindi po mga kapatid. Estudyante ho ang inyong lingkod. Kapag sinabi kong kabisado ko na ito, I was totally wrong. Kasi nga po yung mentor natin, sila Bishop Uriel, hanggang ngayon po, pinaguhusay pa rin po nila. You know what I realized? Yung po mga doktor, ilang taon na yung pagtatapusan yan, di ba? 10 years. O, tapos pagkapasa, minsan, kukuha pa na experience yan. Pagkatapos, mag-upgrade pa yan. Minsan, mga postdoctorate degree, something. Ganun po. Alam niyo ba sa Christian living, dapat nag-upgrade din po. Ito na lang, yung basic lifestyle mo, kapatid, hinahasa mo ba? Iba kasi sa atin, minsan, na-master na kunyari yung one time lang yung devotion, para iba na yung asta natin, ayaw na nating mabago. Listen to me. Delikado po sa isang Kristiyano ang ayaw ng magpabago. Bakit? Hindi ka pwedeng gamitin. Hindi ka magiging prepared. Listen to me. Doon po sa ilog na yun, ang daming bato. Pero anong pinili? Mga makikinis na bato. In other words, ang Diyos pinipili po niya yung mga gusto niya sa mga anak niya, mga makikinis, ready para gamitin sa kanyang ubasan. Okay? Point number 3, I am not a dead dog. I am a lion. I am not a dead dog, I am a lion. Or sa Tagalog, hindi ako isang patay na aso, pero isa akong leon. Ang sabi po sa verse 41 to 44, starting po 41, sabi po, lumapit si Goliath kay David na pinangungunahan ng tagapagdala niya ng armas. Verse 42, nang makita niyang binatilyo lamang si David, magandang lalaki at may
mamula-mulang pisngi, hinamak niya ito. Sinabi niya kay David, aso ba ako at patpat iyang daladala mo? At isinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Verse 44, sinabi niya, lumapit ka rito at papakain ko sa bangkay, ang bangkay mo sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop. Now, ano pong gusto ipakita sa atin dito? Ang kaaway po, bubulong talaga sa iyo yan ng negative words. Okay? Talagang i-discourage ka niya para mawala ang focus mo sa Lord. Lalo po sa panahon na to, ganyan siya ka-easy. Marami po sa atin, alam na yung word na dinadaya tayo ng kaaway. Pero mga kapatid, makinig po tayo sa Panginoon. Well, kasi alam lang natin pero hindi naman natin isinasa puso. Dapat kapatid matuto tayo dito. Okay? Pero hindi na ako masyado magdedwell dito kasi ako naniniwala meron pang gusto sa atin sabihin ng Banal na Espiritu. Meron po kasing mas mabigat pa pala sa bulong ng kaaway. At alam niyo po kung ano yun? Ito po. Yung susunod. Baka nakikinig ka sa bulong ng sarili mo. Basahin po natin yung isa sa 2 Samuel chapter 9 verse 7 to 8. Istorya po ni David naman at ni Mephibosheth, yung anak po ni Jonathan, yung best friend niya. So ito po ang sabi, verse 7 to verse 8, chapter 9 ng ikalawang Samuel. Sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot, Mephibosheth. Ipinatawag kita dahil gusto kitang pakitaan ng kabutihan dahil sa iyong amang si Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at hindi lang iyan. Dito ka na palagi ang kakain kasama ko. Verse 8, yumukod si Mephibosheth at sabi, sino po ako para tratuhin nyo ako ng ganito? Listen to the words mga kapatid. Gaya lang po ako ng isang patay na aso. Si kwento po nitong Mephibosheth, actually yan po, nung baby po kasi yan, yun pong yaya niya na ibagsak siya. Ang naging resulta, naging baldado, hulong po. So, anak siya, apo ng royalty ng hari, ni Haring Saul. Naging pangit yung kanyang pamumuhay, naging pangit na rin yung kanyang pagtingin sa sarili. Now, here's the thing. Lumpo physically, pero lumpo din ba emotionally? At lumpo din ba pati kaluluwa? Pati mindset lumpo. Ano po ibig sabihin? Nakita nyo, nilapitan na ni Haring David ang pangit pa rin ng tingin sa sarili. Now, listen to me. Marami po sa atin ganyan. Yung pananampalataya, minsan na itutuon sa bulong ni Satanas, o kaya naman ay sa sinasabi ng sarili. Alam niyo po, marami problema sa atin. Marunong makinig sa sarili. Pero hindi pinangangaralan ng sarili. Alam niyo ba kapatid, simple lang po ang gamot dito eh. Alam niyo kung ano? Huwag kang makinig sa sarili mo, pangaralan mo yung sarili mo. Amen? Grabe, may sinasabi po Banal na Espiritu Santo. Here's the point kasi, alam niyo po ba lahat tayo pinatawad na ng Panginoon, pinaranas na sa atin yung kanyang pag-ibig, ang problema hanggang ngayon. Biktima ka pa rin ng kahapon. O pwedeng hindi ikaw, yung ginawa ng kapwa mo hanggang ngayon, daladala mo pa rin. Para ka na rin may pangalang Mephibosheth sa panahon na to, ikaw yun kapatid. Minsan kung ginaganyan na natin ang buhay natin. Kumusta po tayo? Nagpapatuloy pa ba tayo yung saya sa paglilingkod? Alam niyo po, sabi ni Pastor Cesar, pangunahin daw yan. May mga offended na damdamin. May mga kasalanan, offended na damdamin. Diyan lang po naglalaro yung buhay ng mga disciples at mga leaders. Kaya hindi na yan magpapatuloy sa Panginoon. Which is true. Totoo po yan mga kapatid. Dagdaan din po tayo dyan. Siguro may kwento ko po sa inyo yung karanasan na i-share ko po nung service. At may share ko rin po dito. Testimony po ito ng tatay ko. Tatay ko po ay pastor. Pangalan po is Basilio Di Marucot Calma Jr. So, ang tatay ko po ay strong-willed man. Talagang ano siya, may disiplina yan. Gusto po niyan maaga. Wag makukontra ang gusto. Kasi hindi kayo magkakasundo. Actually, nagkaroon po ng, yung pong word na hindi pagkakaunawaan, yung andun na talaga sa word na yung pagtatampuhan, hindi lang basta tampo, may galit na, may animosity na dahil lang sa certain thing. Ang nakaano pa nga po is yung aming spiritual pero nakarinig pong mento si Pastor Dave. Opo, alam po niya yan. At ito, kinukwento ko po, salamat sa Panginoon na na-release na, pero maging lesson sa atin, yung point na kaya ko lang po ito kinukwento, na ay maging kalakasan po sa biyaya ng Panginoon.
Huwag sana makita yung negative things, pero actually positive ang gusto na rin ito sa atin. Okay, tuloy natin. Yung tatay ko po umalis kasi doon kami nag-church sa Pinagbanaan. Nung mangyari po yan, umalis yung father ko. Kami na lang mga anak ang naiwan. Pero may pangako kasi kami, hindi na kami aalis doon. So, ginalang naman kami. Ayun, pag alis po niya, dala-dala niya yung gano'n na lahat na lang binabanggit po niya yun. Hanggang sa 2014, ayun po, nung nagkasakit po siya, na-confine po andun na sa, pangalawang confine na po sa Good Samaritan. And then pinagpe-pray po ng mga kapatiran na dati po sa church na pinanggalingan namin at ang pastor po rin noon ay si Pastor Dave, mga leaders. May pangungusap ang banal na espiritu. So, ngayon sinabi kay Kuya Elo, dahil kasi sila magkakasama si Kuya Elo ngayon, sinabi po sa akin, actually medyo, yung sinabi po, alam niyo po kung ano, yun mismong issue, yung tungkol doon sa tampo sa tisod. Yun po kasi ang tatay ko po ay, aminin ko po sa inyo, yung madamdamin at matitisoran. Yun nga, alam niyo na mga kapatid. Nako, alam niyo po, ako po anak, siyempre ako sinabi, nako po, paano ko tulad sasabihin ang hirap? Kasi, ito nga yung problema ito. Actually, pinagpe-pray ko po na maayos din. So, ayan, sinabi na sa akin, sige Lord ka ako, bigyan mo ako ng lakas, bigyan mo ako ng tapang. Andito po ako sa bahay ng gabi yung naalala ko. Kaya ite-text ko lang sa papa ko, nasa ospital, hindi ba naman siya mahina noon. So, tinext ko po, pa, mayroon pong gustong ibaba si Lord sa inyo, may gustong sabihin. So, sinabi ko in statement for full, mahal ko po kayo sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bahala na magalit. Alam niyo po, yung tatay ko po, nagpasalamat sa akin. At ang sabi, anak, salamat. Nabuksan ng isip ko. Tama, meron akong pagkukulang sa Lord. Nung makalabas po siya ng ospital, alam niyo po, pumunta sa dating church, tumayo po sa harap, nagpatotoo, nag-apology mismo. Lahat. Inamin niya yung pagkukulang niya, pati kay Pastor Dave. Alam niyo, naging ano talaga yung nagyakapan nga po sila dun sa harapan, tapos yung mga leaders. Pinag-pray talaga si Papa. Anong punto? Nagpapasalamat ako sa Lord, alam niyo, nakalaya siya doon. Now, what's the lesson? Yung banal na dugo ng Panginoong Hesus po kasi, sapat na po para makagawa na yung tayo unang pinatawad ng Diyos, pangalawa, tayo patawarin ng sarili natin. At the same time, sapat din yun para magkaroon tayo ng lakas magpatawad sa ibang tao. Hello? Kapatid, kasi kung hindi ka magpapatawad, ikaw si mabubusit. Wala ka. Baldado spiritually. Na sinasabi na ni King David, dito ka kumain. Alam niyo ba yung context ng David doon? Yung kakain daw sa pagkainan niya, ibabalik yung minana niya, yung mana ng lolo niya, yung mana pa niya sa tatay niya. Grabe, tapos may alipin na nagtatrabaho para sa kanya. Tapos siya, kakain pa sa bahay ng hari. Ibinabalik yung self-confidence niya, mga kapatid. And then, ang sagot niya, ano pa ang silbi ko? Iniibig ninyo, isa na lang akong patay na aso. Kapatid, tingnan mo yung puso mo. Ako po, may-share ko pa sa inyo isang karanasan. Ako po, kala po ninyo itong inyong lingkod na Pastor JP po na ito, meron po akong weakness. Alam niyo po, isa sa weakness ko po yung ayaw ko rin po yung nag-iisa ako. Kasi po kung ano-ano naiisip kong, yung naiisip ko po is may dumadating talaga. Alam niyo po yung ganito maging totoo ko sa inyo, sa pangalan ng Panginoon. Palibasa, tinuturo ko sa inyo. Alam niyo po ako naging prinsipyo kasi ay yung ipinapangaral sa Panginoon ay una makita sa buhay ng pagsalita. Ako po, ito, experience ko po siya. Every time po na nag-iisa ako, dati po, pumapasok po sa isip ko na may sakit ka, mamamatay ka kasi hindi ka nila pinapansin. Lalo na nung gusto mo papansin sa isang taong ganito, special sa'yo. Yun po, may mga kaisipan kong gano'n, mga kapatid, na yung picture ko, nakahiga ako sa ospital, tas paalam na sa inyo, ayaw nyo kung ganon. Pero alam nyo, by the grace of God, lalo po yung pag-iisa, ang alam nyo, sabi ko po sa inyo, hindi po talaga madali. Pero naunawaan ko po ito yung pinili kong takbuhin at profesyon. Ito ang pinili kong course. So, sabi ko sa Lord, sige, pero tulungan mo ako sa mga oras. Alam nyo, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Pinadaan niya ako sa binalaw din niya dumating sa isip ko yung mga ganong negatibong kaisipan. Alam nyo, by the grace of God na overcome ko po yung sitwasyon na yun. Purihin ang Panginoon, alam nyo po,
Hindi ako nakinig sa sarili ko. Sabi ko, no, makikinig lang ako sa banal na Espiritu. Kapag lumalapit po ako sa Lord, alam niyo, umiiyak ako. Binubuhos ko, ora mismo po kung ni-claim ko kagalingan. Nung oras mismo na nararanasan ko gaanan. And ipaparamdam ng Heavenly Father to the Holy at ng Panginoong Isus at ng Banal na Espiritu yung pag-ibig ng Diyos na sariwa. At alam niyo po, kung may experience ko, napuksan ng isip ko, nasabi ko, Lord, sorry, ano ba itong pinag-iisip ko sa sarili ko? Mali. And I realize, hindi po ako nag-iisa. Yes po, totoo po, mahirap po yung testing na naghihintay po sa perfect partner ni Lord. Pero alam nyo, by the grace of God, siya rin po yung nagturo sa inyong lingkod paano maghintay. Sa kanyang kapurihan. And alam nyo, hanggang ngayon yung ito po COVID, mas lalo kong nakita yung ganda ng plan ng God sa akin. Yun yung kanina yung storya po na ako nasa ilog. Minomold pa ako ni God. Okay? And kaya pala hindi pa ako dumadating sa, ito syempre, pag-aasawa, kailangan kong unahin ang ubasan ni Lord. Kailangan kong unahin. Okay? At ito yung racetrack ng God sa akin. Hindi ko pwedeng ipasa sa iba. At hindi rin naman pwedeng ganito yung racetrack nyo. Now, may kanya-kanya tayong racetrack sa God. Pero wag, pagdating do sa racetrack, please wag tayong makinig sa bulong ng sarili natin. O for example, nag-fail tayo sa G12, nag-fail sa pagso-soul win. Ikaw, gusto mo maging primary, dahil wala kang hawak na disciple, discourage ka na. Yan ang problema mo. Ito nga si Mipoy Buseto, baldado na to, kapatid. Tingnan mo, kinahabagan na ng hari, iaasta pa. Isa akong patay na aso, wag na po. Tingnan mo naman, sino ba mas the best? Si King David o ang Panginoong Isus? You see? Ang Diyos natin, alam mo, totoo, let me quote, sa ganda ng sinabi ng Banal na Espiritu through Pastor Reverend Oral Roberts sa kanyang preaching, mga 1950s na. Ang God po, 2 beses niya tayong pag-aari. Opo. Hallelujah. Yung una, nilikha niya tayo, tama ba? Ang Diyos nagmamayari sa atin. Sa kanya tayo nanggaling, siya po lumikha sa atin. That's number 1. Syempre po, nahulog tayo sa kasalanan, kaya lang naman tayo talaga nalayo sa Diyos. Kasi ang Diyos natin ay banal, matuwid, ayaw niya sa kasalanan. At hindi pwede sa Diyos ang pagsuway. Ngayon, pangalawa, nung ang Diyos mismo iniligtas tayo, inabot tayo, ibinalik sa kanyang presensya. Nung tayo nagdesisyon isuko ang sarili natin, kasalanan, yung self-righteousness natin, pinagkatiwala natin sa Panginoong Hesus ang buhay natin, ito na tayo mga anak ng Diyos, that's the second time na pag-aari tayo ng Diyos. And then at the end of the day, ito kasasabihin mo, wala akong kwenta. Come on! Gumising ka, kapatid. Or, pwedeng hindi lang doon. Pinatawad na tayo ng Diyos, alam mo, i-apply mo yung banal na dugo ni Kristo. Yung pagtatraidor ni Judas, yung dugong pumatak po sa Garden of Gethsemane ay para po sa kagalingan natin. Isang patak lang, listen to me. Ilang drops ng blood po ang sinabi sa Bible. Isang patak lang, kapatid, sobra-sobra na. Tapos, grabe yung hindi mo i-release. Anong problema? Baka po, kapatid, aminin mo, isa ka ng Mephibosheth. So, kapatid, hallelujah. May sinasabi ang Banal na Espiritu, alam ko ikaw kinakausap na. Okay? Point number 4. Ito, maganda po ito. Release your faith. Gamitin mo o pakawalan mo ang iyong pananampalataya. Sa verse 40, maalala ninyo, kumuha si David ng 5 makikinis na bato. Tama? And sa verse 48, ito naman po ang sabi, ibalik natin sa unang Samuel chapter 17 verse 48. Habang lumalapit si Goliath sa kanya, patakbo naman siyang sinalubong ni David. Verse 49. Kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at natumba siya ng padapa sa lupa. Verse 50. Kaya tinalo ni David si Goliath sa pamamagitan lang ng tirador at isang bato. Napatay niya si Goliath kahit wala siyang dalang espada. Ano po ang ibig sabihin dito? Tanong po sa atin, sino po ba sa atin ang may pananampalataya o kahit pananampalataya malaki sa harapan ng Lord? Sino po? Marahil, sasabihin po natin tayo, amen? Kapatid, yan ang problema. Hallelujah. Alam niyo po ang pangusap ng Banal na Espiritu dito.
Iba yung may pananampalataya ka, iba rin yung ginagamit mo, yung pananampalataya mo. Amen. Alam niyo si King David, meron siyang 5 bato. Kung wala siyang ginamit kahit isang bato ron, walang natumbang Goliath. Did you get the point? Ito pa isa. Ang totoo, di ba kayo nagtataka? Bakit isinulat 5 bato? Ako rin po naman ay, minsan alam nyo sa mga Bible, alam nyo pagka binasa nyo ang banal na spirito, napaka-sweet niya. I-reveal po nyo yung mga nakatagong katotohanan dyan. Alam nyo, pinakita sa akin ng banal na spirito, yung 5 bato ho pala, yan po yung expertise ni David. Ganyan niya tinatalo palagi yung leon, yung mga osong sinabi niya. At ito rin yung kanyang pagtantya, strategy niya, kung ilang beses niya pupukulin sa ulo si Goliath. Oo nga naman. Ngayon, alam niyo, ito yung isipin niyo, kumukuha ng bato si David sa ilog, kinakausap siya ng banal na spirito. Oy, David, teka muna. Ay. Lord, bakit? Sabi ni David, sabi ng banal na spirito. Diba sabi mo, laban ko to? Opo, Lord. O, di ba sabi mo, magtatagumpay, ako ang lalaban, hindi ka? Opo. O, tama ka. Ngayon, babaguhin ko, iba ang gagawin mo. Lord, bakit? Ano gagawin mo? Hindi 5 bato. Ha? Lord, ilan? Isa. Naku, I never imagined the face expression ni David nun. Maaaring hindi po nakasulat dito, but if you realize, si David, hustler siya sa 5. Tapos ipapagawa lang ng God isa. Diba? Alam nyo, minsan ng God, dinadala tayo sa challenge na ang gusto lang ng God, ilagay natin ang pananampalataya natin sa Kanya. Alam niyo po, experience ko po bilang pastor, ako, na-relate ko po yan, meron akong sandatang nakahanda na, for example, nung Friday po, nakahanda na yung yung sa evangelism, may verse na po akong igagamitin, bigla pong nabago an hour before nung gawain. Talagang may binigay sa akin ng banal na spirito. Yun, mga ganong experience. Alam niyo, ako po, totoo po yan. Mas kasi po yung bang maipakitang ang Lord ang kumikilos, hindi po tayo. Kailangan nating dumepende lamang sa Kanya. Now, ito yung gustong ituro kay King David. Alam niyo mga kapatid, simple lang, ang God pala, ang gusto sa atin, gamitin yung pananampalataya. Now, ganito kapatid, hallelujah, tingnan mo. Ilang sermon na ang narinig ko, sermon na lang ng lingkod ni Pastor Dave, kahit na sinong pastor nila, Bishop Oriel, na lahat ng mga spiritual mentors natin. Ilan? O yun pang devotion mo na lang, kapatid. Yung God mismo nang usap sa'yo. O, ang daming faith na. Tanong, ilan doon ang pinawalan mo? Hallelujah. Tapos ito tayo, pray. Lord, lakihan mo yung faith ko, You know what I realize? Ang sabi ng God, pakawalan mo naman yung faith mo. Alam mo sa God, kaya pala niya sinabi, magkaroon ka lang ng pananampalatayang gabutil ng mustasa. Kaya mong sabihin sa bundok, ay gaano po kalaki ang buto ng butil ng mustasa, hamak mas maliit yan doon sa binala sa tirador. Amen. O tingnan nyo pa itong isa. Ano yung sinabi ni Lord Jesus doon sa aklat ng Marcos, yung pinatigil ni Lord yung bagyo, yung mga disciple ngal-ngal. Nasaan ang inyong pananampalataya? Ano yung word na nasaan? May hinahanap na pananampalataya, hindi wala. O ito naman yung isa senaryo sa John chapter 8. Pinangangaralan ni Lord yung mga Israelite na gusto siyang batuhin. Kaya kayo ganyan sa akin ay dahil hindi kayo nananampalataya o wala kayong pananampalataya sa akin. Nakita niyo yung pagkakaibang mga kapatid? Yung isa sinasabi nasaan, yung isa sinasabi wala. In other words, meron talagang pananampalataya 12, kaya lang hindi pinakakawalan sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kapatid, alam nyo, tigil-tigil na pala natin po yung prayer na dagdagan mo yung faith ko. Kaya, meron pa isa yun. Alam nyo ba, sinabi rin mo ng mga disciple, Lord, dagdagan nyo ang pananampalataya. Ano sagot ni Lord? Ay nako, magkaroon lang kayo ng isang butil ng mustasa. Ano pala paraphrase ni Lord doon? Grabe, ang dami nyo ng faith na naka-stack dyan. Huwag nyo nang bulukin, gamitin nyo. Hallelujah. Alam nyo, ako po naging prayer ko, Panginoon, itong faith na nilagay mo sa puso ko, tulungan mo ako, gamitin ko na. Ibabala ko na. Ang tagal-tagal ko nang in-stack, Lord. Grabe. Biruin mo, mountain yun, mountain. Dalo ko na, ano nyo, may sinasabi ang banal na spirito, sabi, isang very powerful words. Kapatid, kung sino ka man, pawalan mo ang faith mo sa pangalan ng Panginoon. Okay? And last point, be open to receive new ability from God. Be open to receive new ability from God.
Ang ating pong new ability ay gagawin po magiging bagong paraan ng God para magamit natin ang ating pananampalataya. So, ibabalik ko na ito na ngayon sa verse 51. Basahin ko po, tumakbo siya papunta kay Goliath, kinuha ang espada nito at pinugutan ito ng ulo. Nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang mahusay na mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. Ngayon kayo mga kapatid, kanina sa pagtatagumpay yung release your faith sa verse 50, patay na si Goliath, tirador lang ang gamit, walang espada, tama po ba? Maalala nyo ba kanina sa verse 39, ang sabi ni David, hindi ko po ito magagamit, hindi ako sanay. Yun daw espada tsaka mga baluti, kalasag. Ito ngayon kapatid, verse 51, kailangan gumamit ng espada ni Haring David. Anong punto? Alam niyo, andun siya, sabi ng banal na, sinasabi ng banal na, ayan ang sinasabi ko sa David, sabi ka kasi nasabing hindi ako sanay, tinan mo, gagamitin mo ngayon yung espada pa ni Goliath. Tayo niyo mga kapatid, ano lesson? Kapatid, mali po sa Kristiyano yung sabi ng sabing hindi ako sanay dyan. Alam mo, tingnan mo ito, tingnan yung pagkakaiba. Bato para kay Goliath, tama? Pero alam nyo ba, pwede ba, ipupugod ba ng ulo yung tirador o kaya itungkod niya? Ay, hindi pwede yun. Walang mapupugot ang ulo doon. Ano? Kailangan niya ng bagong skills. Nung pinugutan ng ulo at saka lang nagtakbuhan yung mga Philistine army. Wow, hallelujah. Alam mo, hindi ko na-realize ha. Yung mga ayaw magpaturo, ayaw magpabagong mga Christian na. Yung sinasabi nilang disciple, talo sila. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, huwag nating ugaliin yung hindi nagpapabago. Yung ganito, hindi sanay mag-devotion, hindi sanay mag-pray, hindi sanay mag-cell group, hindi sanay mag-win. Huwag mong ilagay sa isip mo yan. Tingnan mo si King David, nakita niya mismo, napagpala siya, na nakorek siya. Kaya alam niyo po ako mga kapatid, na alis ko na sa sarili ko yung hindi ako sanay. Mali po yan mga kapatid. Huling tanong po dito, sa malapit na tayo magwakas. Umubra ba at the end yung palusot ni King David na hindi po ako sanay dyan? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kailangan niyang gumamit ng espada. At the same time, tayo rin po, alisin po natin ang palusot natin sa Diyos na hindi natin kaya. Amen? Sama po natin, ulitin po natin yung 5 puntos po. Ang una, use your God-given ability. Pangalawa, upgrade your God-given ability. Pangatlo, I am not a dead dog, I am a lion. Pang-apat, release your faith. Pang-5, be open to receive new ability from God. Mga kapatid, kung kayo pinapagpala ng message nito, pwede po i-push nyo po yung button na like and mag-comment po kayo and pwede mag-subscribe. And kung magawa po ninyo, i-share po ninyo itong video na ito. And our prayer is mapagpala po ang bawat isa sa atin. Amen mga kapatid? Ako po naniniwala, ang God po ay may sinabi po sa atin, hamon po sa atin. Gusto ko tang hamunin kapatid. Ikaw ba may decision ka na gusto mong gamitin ang faith na meron sa iyo? Gusto mo ipaggamit ang buhay mo sa Lord? Kung ikaw yun kapatid, mag-pray ka. Sumabay ka sa prayer po. Ariin mo na ilagak natin ang sarili natin sa Panginoon, magtiwala lang tayo sa Kanya. Let us pray. Thank you Heavenly Father sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong kabutihan. We give you glory, Banal na Espiritu, ang prayer po namin. May apply po namin na yung mga salita. Lord, patawarin nyo kami. Hingi kami ng faith. Di naman namin ginagamit. Lord, right now, nagdi-decision po kami. Gusto namin gamitin. Magsimula muna kami sa maliliit. In fact, yung maliliit, Lord, yan nakakapagpatawid na nga ng bundok eh. Gamitin namin ang pananampalatayang inilagay mo sa amin for your glory. Hallelujah, Lord God. Ang ganda nga ng sinabi, Panginoon, sa ibang mga preacher, like Derek rin sabi niya, magkaroon daw kami ng pananampalatayang gaya ng sa Diyos. Pero ang punto rin, kahit pananampalataya na galing sa Diyos, kung hindi naman namin pakakawalan, wala ring silbi. Hallelujah, napakaganda na sinabi mo, Banal na Espiritu. Dapat namin ito gamitin for your glory para mag-transform ng mga buhay namin at ang buhay ng maraming tao. And Father God, kung meron man sa amin ngayon ng may karamdaman, we declare healing in the name of Jesus, na-apply namin yung banal na dugo. Sa meron mga may sama ng loob, unforgiving spirit, we pray, maranasan po ng bawat isang forgiveness, isinusuko namin tayo in Jesus name, na-apply namin ng banal na dugo, inalis namin ng sama ng loob, ang tanikala, ng kaaway sa buhay namin in Jesus name, and turuan nyo kami, hindi rin kami makikinig sa bulong ng aming sarili, pangangaralan namin ang aming sarili, makikinig lang kami sa tinig ng aming Chief of Staff, ang Banal na Espiritu. Thank you Lord God, I bless yung mga kapatid ko nasa bahay, and maging motivated kami na gawin ang aming basic lifestyle for your glory. Thank you Lord God, mag-umapoy lalo kami sa vision at sa paggawa ng iyong kalooban. Lord God, hindi kami biktima ng pandemic dito, bagus kami Panginoon ay gagamitin mo for your glory. Kami Panginoon, gaya ng mga surfers, sinasalubong namin yung mga alon ng mga matitindi at papaibabaw kami na katulad ng isang agila.
For your glory, Lord God, sinaim nabalik ka lahat ng papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone and magandang hapon po sa atin.